Dito naman tayo sa engine natin. So, open ko lang dito. So, dito yung ano niya, open mo sa engine mo. Ayan. So, ang engine pala nito is same lang din sa mga higher variant like Black Series, GT, 179 horsepower, 4,300 Newton meter torque at 2,500 RPM. Ang engine ay tinatawag na 4in15 engine, 4in15 Mavic engine. So mabilis ito. Parang ang ano ng Montero ng Mitsubishi is para siyang may touch ng pagka race car. So kung iarangkada mo ito sa kalsada, napakabilis talaga. Hindi ka mapag-iwanan nito kasi nasa 179 or 180 horsepower yung takbo nito. Ito rin, mayroon din siyang equip ng turbo diesel engine 4in15. So may technology parang pang race car. So same lang din sa higher variant, same lang yung engine nila. So kung halimbawa nagtitipid ka, gusto mo ng natitipid ka pero gusto mo yung malakas yung makina, hatak ng makina, pwede na rin dito sa kasi Montero GLS. Kasi para sa akin kung same lang din, mas ano ako kasi ako sa engine pag mas maganda yung engine, parang doon ako mas ginaganahan. Saka same lang din sa higher variant, kaya ito na lang yung pinili ko. Total yung features na rin ng Montero GLS 4x2 is hindi naman napapag-iwanan. Meron din itong reverse camera, rear sensor, mayroon din siyang bird's eye view o 360 degrees camera. Mayroon din itong features niya is mayroon din siyang traction control, mayroon din siyang ano pa ang tawag doon, traction control. Mga features niya is traction control, nakalimutan ko yun. Pero so far so good na rin. So ito yung engine niya, kita nyo sa bagong bago pa, no? So ganun, so Mavic engine niya. Saka ang kagandahan din nito, pag Montero ang bibilhin mo, papakita ko sa inyo yung parking niya, parking brake niya. So EPB na rin ito, no? So sa ibang model ganun ano pa yung handbrake, pero ito ganito mo na lang. So ito na, pag naka red yan, ibig sabihin naka handbrake pa yan. So pag gusto mo nang mag-drive, so pindutin mo lang dyan, so pupunta na yan. Meron din itong auto hold, like for example sa mga traffic, hindi ka na tapak ng brake kapag gagamitin mo ito. So pag binitawan mo ito, pag halimbawa nagpedal ka ng gas, tapos pag bitawan mo yung gas tapos naka auto hold, pag bitawan mo yung gas, pwede na hindi ka natatapak sa brake kasi naka auto hold. So pwede lang ito sa mga traffic, so hindi mangangalay yung paa mo. Yun yung kagandahan dito, naka automatic parking brake na, handbrake na siya. So ito, okay. Tapos may traction control na rin siya. Ano pa yung ibahan nila na ano, start hill assist. Kumbaga pag nasa incline ka, hindi na siya atras, may start hill. Pag gusto mo nang nakatigil ka sa incline, ganito. Pag magdadrive ka na, yung sa manual kasi pag okay lang pag sanay ka na sa manual, pero aatras talaga yan. So pag bago ka pang driver, matatakot ka talaga. Pero dito may hill start assist na rin siya. Tapos may equal distribution na rin siya ng weight. Halimbawa pag mabigat sa likod,
Oh, so mayroon na siyang may anti-brake system na rin siya, at saka yung equal distribution. Pag mabilis yung takbo mo, tapos mabilis yung takbo mo, tapos magbe-brake ka ng sudden brake, maano niya ano niya yung i-equalize niya yung weight para maka-brake ka agad, tapos yung anti-brake system na tapos yung traction control din. So kumbaga, value for money, maganda na yung Montero GLS. Kahit base variant lang ito ng automatic, pinoprovide na yung satisfaction mo sa driver. Saka sa engine, hindi ka rin mapapag-iwanan nito. Medyo tipid din ito sa gas compared to other SUV. Although of course magastos ito kasi SUV eh. Pero kung i-compare mo sa iba, medyo tipid ito ng konti. Oo. Tapos ang kagandahan talaga ng engine niya is yung Mavic 1415 engine, subok na matibay, at saka may touch ng pang racing. So kung gustong mabilisan talaga, so alam nyo naman yun, basta Montero pag sa daan mabilis talaga yan. So mapag-iwanan, kung gusto nyong mabilis, pwede na itong Montero. So that's it guys, no, for may ito pala, mayroon ding may vanity mirror ata ito. Yan, ito may vanity. Hindi ko pa tinanggal kasi 1 week pa kasi sinisibor ko muna yung moment na bago. Ito, mayroon ding lights dito. Ito yung sa glass. Gusto mo lagay ng glass. Saka yung other features ito, yung mga dashcam, ito na lang mag-add. So that's it, no, for may vlog sa aking 2023 Montero GLS. So abangan na lang yung mga ibang features na i-add ko dito sa susunod na video ko. So bye bye guys, thank you.